Makibalita tayo sa sitwasyon sa Surigao City, Surigao del Norte mula kay GMA News Stringer Nats Corbeta. Nats, kumusta kayo dyan? Magandang gabi, Susan. Bago pa man maglandfall ang Super Typhoon Yolanda sa Samar at Leyte provinces kanina, una nang tinamaan ng hagupit ng bagyo ang lalawigan ng Surigao del Norte. Pag-alas 11 pa lang kagabi, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa Siargao at Dinagat Province. Naputol na rin ang supply ng kuryente sa dalawang isla. Pagsapit ng umaga, nanalasa naman ang bagyo sa Surigao City. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan, tila sumasayaw ang mga puno sabay sa pagbayo ng malakas na pagbuhos ng ulan. Matapos ang pananalasa, tumambad ang nagbagsakang mga puno at nakaharang sa highway. Ang mga puno ng saging bagsakan rin. Tahimik at tila coastal naman ang lungsod ng Surigao. Pangilan-ilan lang ang naglalakad. Wasak naman ang isang bahay sa gilid ng isang coastal barangay. Tinuklap din ang malakas na hangin ang buong bubong ng isang bahay sa barangay Punta Bilar. Nagmistulang lawa naman ng taniman ng palay dahil umapaw ang Surigao River. Naging kalbaryo rin sa mga residenteng nakatira sa mga pababang lugar dahil nararanasan ang flash flood. Sa kabuuan, naging zero casualty naman ang buong lalawigan ng Surigao del Norte. Sa ngayon, Susan, kakatapos lang ang sinasagawang meeting o post-disaster assessment meeting ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangunahan ni Surigao City Mayor Ernesto Matugas. At inaalam ng bawat ahensya ng gobyerno kung gaano ang lawak ng pinsalang dinulot ng Super Typhoon Yolanda dito sa lalawigan ng Surigao del Norte. Mula dito sa Surigao, para sa GMA News, Nats Corbeta, reporting. Maraming salamat, Nats Corbeta.